Hello Leo, welcome to your 2025 reading. So titignan natin per month kung ano ang meron sa iyong 2025. And tignan natin kung ano yung general na 2025 ninyo. And also pati yung magiging advice ng mga cards para sa inyo. Okay, so tignan natin. Ito ang inyong cards. So per card, kumubunot tayo ng isang card sa bawat buwan ng 2025 ninyo. Okay, marami sa inyo kasi Leo, you will be having troubles pagdating sa deciding on certain things sa buhay ninyo, mga importanteng bagay na minsan iniiwan nyo na lang pagdating sa desisyon. Hindi nyo na ginagawa ng final na choice kung ano yung gagawin niyo. So you need to move forward. You need to keep moving forward. Always remember that. And marami sa inyo naman is you will be feeling blessed pagdating sa mga family ninyo and or people na nagiging malapit sa inyo. People are actually quite close to you. Yung iba siguro mafe-feel ninyo na may mga taong hindi malapit sa inyo pero may mga tao din na pagka may nagmamahal sa inyo, pagka merong sumusuporta sa inyo, is ramdam na ramdam ninyo. So that is something good for you. Leo, pagdating sa 2025, you need to plan, you need to discover new things about yourself, you need to really be out there and really take advantage ng inyong mga connection, ng mga network, ng kakayahan ninyo, really do things because ang dami pang pwedeng mangyari for you. Pagdating naman sa inyong intellect, Leo, you have it all. You have what it takes to be successful. You have what it takes to reach your goals. Okay? So, yan yung mga kailangan mong tandaan. Leo, for 2025, it's all about hard work. It's all about hard work. Kailangan mong magkaroon ng sapat na ipon, sapat na kaalaman, sapat na experience. Kasi mas malaki, itong 2025, ito yung year ng paghahanda for you. Hindi naman ibig sabihin na wala kang aanihin for 2025, but it's a year for preparation sa darating pang mga taon. Okay? Titignan natin yan. So, first, Leo, pagdating sa January mo, Leo, ang January mo kasi it's filled with realizations and pagbabalik sa liwanag. Marami kasi sa inyo na-realize yung kabutihan ng puso nila or na-realize ninyo na pwede ka pa palang mas mataas ang energy mo. Pwede pang tumaas ang energy ninyo kasi because you have the devil card in reverse here. And so this is something for you to realize na may mga ginagawa ka siguro na hindi nakakabuti for you. May mga bagay na pagka tinanggal mo sa buhay mo is mas nagiging successful ang buhay mo, mas nagiging blessed ka. So, in January, there are places or spaces in your past na pwede mo nang iwanan. It's all about, alam mo, bagay na bagay to kasi January is all about new beginnings, diba? So, iwanan nyo na yung mga kailangan yung iwanan for January and move forward and really learn more about yourself and kailangan mong tignan sa sarili mo ano ba ang mga bagay na nagpapabigat sa'yo. In February, there are choices that you need to make. This is mostly from career or money-making issues. Marami sa inyo kasi nahihirapan sa pagde-decide ng anong nakakabuti sa inyo. For some of you, hindi alam kung ano ang mas nakakabuti para sa inyo. So it's time for you to really make that decision. Huwag mong i-delay ang decision mo in February. Lahat ng kailangan mong pagdesisyonan, pag-isipan mo ng mabuti but you need to do something. Huwag mong iiwan ito sa ere because magiging stagnant ang buong taon mo. You know, in March, Leo, nakikita ko sa inyo na mararamdaman nyo yung karangyaan ng buhay ninyo, yung pagiging comfortable, yung pagiging madaming taong nakapaligid sa inyo na sumusuporta sa inyo. There are so many things na pwede ninyong maramdaman sa sarili niyo na you are very blessed. And napakaganda nito kasi hindi naman sa lahat ng panahon nararamdaman mo yung suporta ng tao. But for you, for March, makikita mo yon at that is something that you need to give back to them. Because kailangan
maramdaman din nila na you're very thankful pagdating sa mga taong yun, okay? So yun yung March ninyo. Leo, for April 2025, kailangan mong may mga places in your life na tingin mo minsan roadblock, na hindi mo alam bakit ganito, kine-question mo yung pera mo, yung mga akala mong magpapahirap sa inyo, bakit ganito yung nangyayari. But it's all about you trying to figure out kung paano mo pa babalikan or ibabalik ta rin ang mga situation mo based on kung anong magiging strategy mo sa month na ito. For April kasi, matalino ka pero baka ma-feel mo na kahit anong gawin mo parang walang nangyayari. So, you have to do something. There is a way for you. Nakikita ko sa inyo in April, there is a way for you to do things around na walang ginagawang masama sa kahit kanino. You need to know na kayang-kaya mo. In April, there is a big challenge for you, but you really need to find your way out of it. Okay? Leo, sa May is all about conquering challenges or choosing your battles. Kasi nakikita ko sa inyo, there is a lot of energy na pwedeng magkaroon ng sagupaan, ng away, verbal man yan or kung ano man na pwede ding kasuhan, pwede ding baranggayan, pwede ding, alam mo yun, pwede ding physical. So there is a choice for you to make. Kung gusto mong ayusin ang mga bagay in peaceful terms or in a very violent way. So, kayo ang bahala. But nakikita ko sa inyo, marami sa inyo, i-choose ninyo, pipiliin ninyo yung mas mabuti and yung mas malinis na paraan na pwede mo namang hindi awayin Pwede namang hindi na lang So, choose your battles in May. Okay, Leo? Sa July naman, Leo, nakikita ko sa inyo that may mga bagay na hindi ninyo mapakawalan. There are places there are situations na mas naiinuuna ninyo yung iba kaysa sa sarili ninyo. There will be a situation for you na may kinalaman din sa family or somebody na may masaya ka or mahal mo or mayroon kang care na ikaw mismo ay inuuna mo yung ibang tao kaysa sa'yo. Pero ito yung magpapahirap sa'yo, Leo. Nakikita ko sa inyo na nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Pwede din na ibigay mo ang lahat para sa iba kaysa sa'yo. Okay? So, tatandaan mo na July or June is all about yourself. Okay? Tatandaan mo sa sarili mo na kailangan mo ang sarili mo. Huwag mong ibibigay ang lahat sa iba. Leo, July. This is prime time for you na magplano, tignan ano ang meron sa future mo, ano ang gusto mo pang i-achieve, ano ang gusto mong baguhin. It's all about planning. Kailangan mong makita sa sarili mo yung pagpaplano at pag-aayos ng buhay mo kasi etong particular time na to na July is importante siya kasi yung mga susunod na buwan marami pang mangyayari for you So kailangan nakaplanado ka, kailangan handa ka. So, kung marami kang distractions ng July, always make time na magplano ka sa sarili mo. Yan ang biggest na kailangan mong malaman for July. For August, alam mo, makikita mo sa sarili mo na you have what it takes para gawin yung mga ninanais mo sa buhay mo. Because you are very smart. Nakikita ko sa inyo, Leo. Meron kang point in this year na makikita mo sa sarili mo na ang taas mo, na tumaas ka, na parang nag-elevate yung power mo, nag-elevate yung status mo. And sa August, makukuha mo yun sa sarili mo, magagawa mo yun sa sarili mo na makapag-decide on your own, to do things on your own, and to maybe even telling people anong kailangan nilang gawin. And that is your power, Leo, King of Swords. Leo, sa September, it's all about you changing into a new leaf. It's all about you making yourself a better person, making yourself a totally renewed person.
binabago ka ng universe, Leo. May mga tinatanggal sa buhay mo, may mga tinatanggal sa iyo. May mga bagay na it can be a job na tinanggal sa iyo or project na tinanggal sa iyo na hindi kasi para sa iyo eh. Kailangan tanggalin 'yon because may mga lessons doon, may mga bagay na hindi na para sa iyo and ibibigay na 'yun sa iba because hindi na sinuserve yung purpose para sa iyo. So wag kang mag-alala because you are being redirected ng universe para mas maging better ka na tao. And yun yung kailangan mo tandaan kasi it can be discouraging, it can be very nakakainis to no? Na parang minsan, akala mo yun yung okay na sa'yo pero meron pang gagawin ang universe. Pagdating naman sa October, October is all about hard work. Hindi ko alam kung anong meron, kung bakit nakikita kitang napaka sipag na kahit anong sipag, parang hindi pa din enough. So, it's all about you taking care of your family, taking care of your home, taking care of yourself. So, para kang tinatanong mo minsan yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa itong mga to? Pagod na ako. So just be very careful and tatandaan mo na especially your health, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung alam mong busy ka, kung alam mo ang dami mong ginagawa, lagi kang puyat, make time to rest, make time to do things na tumutulong sa'yo. Kaysa yung lalabas ka pa and do other things na maging mas pagod ang katawan mo and ang iyong puso. Okay? Pagdating naman sa November 2025, Leo, is all about you being discouraged to do things. Nakikita ko sa inyo na parang minsan, kahit na parang ang dami pang kailangan gawin, you are being this person na hindi na gumagalaw, na parang tinatamad, na discouraged na. So, tatandaan mo lang sa sarili mo na hindi ito yung magiging permanent mo na kalagayan, no? Kailangan mo lang gawin yung mga bagay ngayon because you have to. Tatandaan mo din sa sarili mo na there is so much for you to learn. That is why nahihirapan ka sa mga situations mo sa buhay. Leo, Page of Swords kasi is all about learning new things eh. Especially with your intellect, especially with your brain, and kung ano yung mga strategy na pwede mo pang gawin. So, tatandaan mo lang, in November, is all about learning. Kaya mo yan, okay? And for December 2025, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kailangan mong protektahan ang iyong pera, ang iyong kalusugan, ang iyong kakayanan. You need to learn how to preserve yourself and to preserve what you have. Kasi, yung iba sa inyo nakikita ko kasi pwedeng manakawan, pwedeng magkaroon ng maloko ng ibang tao, pwedeng magkaroon ng lugi sa isang investment, but you need to be very conservative pagdating sa December. Lalong-lalo na December, ang daming gastusin. So, protect yourself, okay? So, tatandaan mo na hindi mo kailangang ibigay lahat sa iba, okay? So, kuha tayo ng advice cards para sa inyo. Kuha tayo ng 5 advice cards, and anytime na mabasa mo to, mapanood mo to, this may resonate. Okay. First card is declutter. So, kailangan mong ayusin ang bahay mo, kailangan mong tanggalin ang mga hindi mo na kailangan sa buhay, okay? Mag-make ka ng space, tanggalin yung mga pangit na bagay, and gumawa ng space para sa bago. Next is ask for your needs to be met. Alam mo, magdasal ka lang, Leo. Magdasal ka and sabihin mo sa Diyos kung ano yung mga kailangan mo. Obstacles and blocks are lifted. Alam mo, ayan na nga, ang dami mo mong challenges, but tinatanggal yan sa'yo, tinutulungan ka actually ng mga angel, tinutulungan ka ni God. So, wag kang mag-alala. Windfall of abundance. Leo, ang dami-dami pong pang blessings na matatanggap for May 2025, for 2025. Ang dami-dami, baka nga May, no? Kasi nasabi ko yung May. So, baka nga, ang dami-dami mo pang matatanggap. So, wag kang mag-alala. And just do good, and magiging magbuti din sa'yo ang universe. Unlimited ideas. Alam mo, ang dami mong ideas, work on it. Minsan,
kahit ang random-random ng mga naiisip mo, just go for it. Kung ano naisip mo idea, go for it. Trust yourself, okay? Leo, so thank you so much for your sa pakikinig and see you in the next reading.